Ito po si Maluti Kia ng Maltik, bumabalik sa inyo para pag-usapan natin ang isang napaka-kontrobersyal na nangyayari sa ating bayan. May nilabagbahong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong November 23. Yan po yung sinasabing dawn press conference. No? Alauna po yan, mga 2:00 ng madaling araw. Establish lang ho natin ang facts. Nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng press corps ng Office of the Vice President. Merong iba dong sumama ng mga kolumnista at merong mga nagtanong. So, yung mga yan ay subject ngayon sa isang subpoena ng NBI at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay alam mo nyo, madali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization in-upload nila sa kanilang YouTube channel. So, yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung members of the media corps ng Office of the Vice President, no? Isa ho yan, nagsimula na ho ng pagtatanong ngayon, ang gusto nila daw ay ma-establish kung totoong nangyari yung press conference. Mahirap naman hong hindi totoong nangyari yon dahil ang daming proof, no? So, ang tanong natin ngayon, meron ho kasing binitawan dong salita ang Vice Presidente. Hindi ho eksaktong, marami actually sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang, if something happens to me, then, if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba, no, para makita ninyo. Pero in effect, ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that, hindi naman ho niya sinabing I will kill. 'Di ba? Parang if and then, conditional. Conditional yung statement. Bakit ho niya sinabi yun? Di pa paggalit ka? Pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko, alam ko kaagad kung sinong tumira sa akin. 'Di ba sa kwentuhan? Oy, ganyan nga, pag may nangyari sa akin, alam niyo kung sino sisisihin. Hindi ba 'yon a defense mechanism na sinasabi na kung tatargetin niyo ako, sandali lang, ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi, nagsabi lang ako. May action? Sabi daw nila, malisyoso daw. Ay, ang naglalagay ho ng malisya, yun nag-i-interpret. Pero dapat ang mas may karapatan, yun nagsasabi. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala hong ganon. So, una yon. Pangalawa, yung response ng National Security Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa anggulo na yung sinabi na conditional statement, pero paano magiging national security threat yun? Ang Vice Presidente, the second highest official in the land, was the one who said that. Ang hindi pa natin nalalaman, no? Ang hindi sinasabi ni Vice Presidente, ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong linya sa liig. Ay, bayaan na po natin si Vice Presidente ang magkwento nun. Akala ko ho yun, may sakit at nagpaalis ng thyroid. Hindi naman pala ho. Pero hindi ho ako ang magsasabi sa inyo niyan, no? So, ang sabi ni Vice Presidente, I was taken out of context, no? Kasi meron silang pinipinta na naman naratibo na very malicious, pero lacking in logical content, no? Sabi niya ganyan. So, sinabina na si Vice Presidente noong November 26, no? Sunod-sunod ho yan. Tingnan niyo yung sulat ng subpoena, ang sabi dun sa subpoena, ay lalagay ho natin dito sa subpoena, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman hong NBI head retired judge, sir. Second highest of the land, second highest official of the land, susulat ho kayo ng ganon. Hindi ho ba mali? Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office, sa tanggapan ng Vice Presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang Presidente? Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng Vice Presidente ay malaki.
Huwag na natin i-compare sa presidente, pareho silang may mandato. Bakit ho hindi rin respeto ang second highest official of the land, no? So, makikita natin yan, pati ang QCPD, pinailan ng kaso, ang security na vice president, kitang-kita naman ho sa mga videos, sino ang pulis na nagbababa nung pinto na andun pa si Vice Presidente? Sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin yan? Kasi ho sa Pilipinas, meron ho tayong order of precedence. Pag nasa loob ang Vice Presidente at wala ang Presidente, ang trato ho dun sa Vice Presidente, parang Presidente. Successor nga ho Bakit hindi naman nyo ginagaling si Vice Presidente? Susulat kayong you are hereby commanded to appear. And failure to appear. Sir, si NBI Director, Vice Presidente po naman yon. Pwede naman po kayong pumunta sa tanggapan niya at maitanong. Biro niyong papupuntahin niyo ang Vice Presidente. Ngayon lang ho nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang second highest official of the land inuutos-utusan, no? Game. At tapos may sinabi pa ho, no? Ang sabi ni Speaker, it is a direct threat to democracy, yung sinabi ni Vice Presidente. Ay, paano ho naging threat sa democracy? Hindi ho ba yung ginagawa nila, yun ang threat to democracy? Persecution of the Vice President from November 2022 to the present? Hindi ba yon ay direct threat to democracy na gagamitin mo ang kaban ng bayan to persecute the second highest official of the land? So, ano po ang napakaklarado dun sa sinabi ni Vice Presidente, no? Yung sinabi niya, plan without flesh. Ano ba yung ibig sabihin ng plan without flesh? No flesh on the bone. Sinabi yun ni Vice Presidente sa pagsagot niya. Ang ibig mong sabihin, lacking in detail. Sanabi niya, papatayin. Na may kinausap na ako para siguraduhin. Nasaan ang detalye? Diba? Sa plano, kaya malicious Sa plano, dapat may detalye. Lalong-lalo na kung ang plano ay pagpapatay sa mga leader ng ating bansa. So, yung plan without flesh, if there is a potential plot, we should be able to get the details for the plot to be successful. No flesh on the bone, you add more details to make it complete. Hindi ho complete yung kwento. Okay. So,